O kaibigan, mahilig ba kayo magsuot ng masikip na pantalon, masikip na baro, di ba? Siyempre maganda, uso yan. Ang problema po, pag laging sobrang sikip yung pantalon natin, yung belt natin, pwede merong masamang epekto sa katawan natin. Hindi nyo lang napapansin. Okay, lalo na kung palagi-lagi. 10 ang dangers, isa-isahin natin ha. Marami pwede maipit dito sa binti, dito sa hita, yung artery natin, yung nagdadala ng dugo sa paa, pwede ma-block. May nerve dyan, ugat yan, yung nagdadala ng kuryente. Para gumalaw yung paa natin, pwede rin maipit, mamamanhid. Yung mga muscle, minsan yung maong, di ba? Hindi mo na matanggal sa sikip pwede yung muscle masira din. Meron din tayong lymphatic system, yung nagbabalik dyan. Nagbabalik ng waste and toxin pabalik sa puso, yan, nababarahan din. At syempre, yung mga ugat natin, yung mga veins, lalabas yung varicose veins kung masikip. Kaya mas maganda po umiwas. Ang tawag dito, skinny pants syndrome. Kung titingnan nyo, ayan, pag masikip ang maong, ayan, marami pwede mangyari. Masikip na nga maong, naglagay ka pa ng cellphone, makapal yung wallet. Actually, nangyayari yan. Sa mga lalaki, pag makapal ang wallet dito sa may balakang, pwede ka mamanhid. Anong mga sintomas na mamanhid? Manhid sa puwet, manhid sa paa, manhid sa binti. Parang may tumutusok-tusok. Parang mabigat yung paa. Namamaga yung paa, pwedeng mamaga yung paa, hindi mo na matatanggal yung pants mo. Lalo na kung pang matagalan. Isa pa, yung nagtatalongko, mag-squat ka, masikip na nga, uupo ka pa, mag-i-squat ka, maiipit yan. May nangyari na po yan, may isang 35-year-old na babae, nagsuot siya ng masikip na maong. Tapos naglinis siya sa bahay, siguro nakasquat siya. After siguro 2 to 3 hours, napansin niya, hindi na siya makalakad. Hindi na siya makalakad at kailangan pa niya gumapang para tumawag sa 911 para lang madala sa ospital. Ano nangyari in 2 to 3 hours? Naipit na yung mga ugat sa paa niya. Naipit yung nerve, yung mga artery. Ang nangyari, namaga yung paa niya. Namaga yung binti, namaga yung hita. Hindi na matanggal yung maong, kailangan sirain pa nila. Muntik siya ma-paralyze. Na-hospital siya for 4 days dahil lang sa masikip na maong. Ayan, Kung ganito kasikip, not good. Sa artery, sa vein, pati sa nerves. Ganito ang uso, di ba? Okay na yan. Mas maluwag. Di bali na maluwag, komportable ka, wala maipit. Yung mga may varicose veins, lalo na pag tumatanda tayo, di ba? Tumatanda ka, may varicose veins ka na. Tapos masikip pa to. Diba? Pag masikip dito, may varicose ka, hindi makakaakyat yung dugo pabalik sa puso. Ang tinuturo natin, ang susuotin, compression stockings. Ang masikip dapat sa medyas dito lang. Mula medyas hanggang binti lang. Gusto natin dito masikip, especially yung compression stockings, para yung dugo maakyat. Gusto mo i-push up. Pero pag dito mainipit, sa may balakang, dito sa may belt, ay naipit mo, hindi makakabalik yung dugo. Mamamaga to. Ayan, pwedeng mamaga. Lalong lalala yung varicose veins. Pag nerve naman naipit, merong mga sciatica. Sciatica, dito rin ang manhid, dito sa may side, parang kinokuryente. Di ba minsan, pag natulog tayo sa gabi, pagising mo, manhid yung paa mo. So, baka naipit mo rin yan, hindi ka nakakagalaw. Pero kung masikip ang pantalon mo, pwede mangyari yan. Paresthesia ang tawag dyan. Marami pwede maipit na nerve, sciatic nerve. Common itong lateral femoral cutaneous nerve dito sa may side na iipit. Yan. So, namamanhid itong buong side. Burning sensation. Pag hinawakan mo, medyo masakit yan. At paglakad mo, masakit. Okay? Pag tumayo ka na matanggal, manhid na yung paa. So, pwedeng masikip yung pantalon mo. O baka yung belt mo masikip. Bukod sa artery, sa veins, sa nerves, marami pa ibang problema. Ang pwede ka makuha ito sa tiyan, sa paghinga, irritated ang skin. Mga lalaki, baka hindi mabuntis kung masikip ang
ang underwear, pati mga babae, pag masikip din, ako yeast infection sa puwerta ng babae. So marami talagang complication. Tingnan natin digestive problem. Masikip ang belt, may ipit ang tiyan natin. Magtataas ng pressure. So pag kumain kayo, lalala yung heartburn mo. Yan, no? Lalo na kahit yung baro masikip o dito na sa may tiyan masikip, mahirapan ka kumain. Tapos prone ka magka-GERD. Kung dati may GERD ka na, lalo lalala yung GERD mo. So aakyat yan. Kailangan maluwag at relax ka. Heartburn, indigestion, more GERD. Pag masikip ang pants, o baka minsan may baro ding masikip. Merong iba nagsusuot nitong parang girdle. Itong girdle, tawag nila body shaper. Dati girdle tawag natin yan, no? Iniipit yung maraming possible complications sa pag masyadong masikip. Blood circulation, tulad na sinabi ko, heartburn, acid reflux, pag-ihi, pwede rin mahirapan, tsaka namamanhid. Actually, pag hanggang dibdib, pati paghinga mo mahirap. Okay, pati paghinga mo, mapipigilan ang pag-expand ng baga. Pati posture mo, pag masikip ang pants mo, pati yung pagtayo mo, mag-iiba. Pati yung spine mo, magkakaproblema. Na-affect yung posture mo. Kasi yung likod mo, mag-iiba yung kurbada. Kasi masikip siya. Asikip Nagiging mas curve siya. Ayan. Bukod dito, pag masikip ang maong mo, yung tuhod mo rin magkakadiferensya. Ito normal, may cartilage, may joint fluid. With genes, ito, maong na masikip, kita mo yung tuhod, nasisira, nagdidikit sa buto. So, skinny pants syndrome ang tawag dyan. Sa mga babae, pag masikip ang pants, pag masikip, mainit, kahit underwear, masikip na underwear, prone magkaroon ng vulvodynia. Okay? Masakit lagi dito sa may puson, madalas mag-infection, yeast infection, dito sa private part. Paano nakukulob Di ba? Masikip So, mainit, makulob, very moist, very wet, mabilis mag-infection yung babae. Dapat nga loose Sabi nga ni Dr. Catigo, kung ang size mo medium, bumili ka daw large. Kung large ka, bili mo XL. Mas maganda daw sa babae na one size bigger, mas mahangin para hindi magka-infection. At bukod dito, yung masikip na pants, hindi lang yan yung balat din magkaka-irritation. Yung balat mo mismo, di ba? Sa may singit, sa may balat, maglilinya yan. May skin irritation. Lalo na yung mga sensitive skin, di ba? Napapansin nyo, ba't namumula dito sa may, sa may balakang? Kasi nga, naipit. Lalo na masikip, uupo ka pa na matagal. Sa mga lalaki, yung nagsusuot ng masikip na underwear, masikip na brief. Kaya mas gusto nila yung mga boxers. Pinag-aralan niya 656 na lalaki. Yung nagsusuot ng maluwag, mas okay. Ang nagsusuot ng masikip na underwear, mababa ang semilya. Lower sperm count sila. Mas hindi nakakabuntis. Bakit? Kasi ginawa ng Diyos na yung testis ng lalaki, yung balls ng lalaki, dapat nakahang. Kasi yung katawan natin, 37 degrees, mainit. Para mabuhay ang semilya, ayaw niya ng mainit. Pag mainit, namamatay ang semilya. So, pag nagsuot ka ng masikip na underwear, so yung testis ng lalaki, yung balls ng lalaki, inipit mo, inakyat mo dito sa body cavity, iinit siya, babagsak ang sperm count. Kaya nga ginawa nga yung testis ng lalaki nakalawlaw, nakabagsak, para mas malamig. Kaya nga yung mga driver, mga jeepney driver, di ba? Jeepney driver, mainit ng makina, uupo siya sa mainit na makina, yun, pwede mabaog. Yan, may mga pag-aaral po yan. Underwear at testicular function ng lalaki kung makakabuntis o hindi. Ganito, pag masyadong masikip sa lalaki, yan, hindi maganda. Mas maganda itong mas maluwag. Yan ang mga pag-aaral natin dyan. So, yun lang po. Kung kayo nakakaligtaan nyo to, mas maganda talaga maluwag yan. Kahit pagtulog natin, mas relax tayo. Lalo na kung tumataba tayo. Maraming 10 problems. Digestive issue,
breathing difficulty, skin irritation, women, yeast infection, men, hindi makakabuntis, at yung mga ipit-ipit sa artery, sa varicose veins, at sa nerves natin. Sana po nakatulong tong video. Kahit hindi ganun kaganda, bilhin na lang tayo na medyo maluwag-luwag. Mas komportable pa. God bless.